Legit, Alden, mas lalong sumisikat. Pinagkaguluhan pala siya after nung ng run mga kasmas. Tapos, Mami Min, bakit tatahimik pa rin hanggang ngayon? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, yung mga random photos na shinare ni Nate Gonzaga kahapon, no, doon sa pagtakbo nga nila sa Sparkle Run 2026 mga kasembreros. So dito ay nagsasalita si Alden, may mic siya dito mga kasembreros, no? Tapos expected ko natin, no, kay Nate Gonzaga na talagang personal na kaibigan, personal na assistant, kaibigan, BFF mga kasembreros ni Alden Richards mga kasembreros. So yun, talagang binigyan ng chance si Alden na magsalita mga kasembreros. Tapos sina David Licao ko rin pala, no, at saka si Dustin Yu, nakuhaan din ni Nate Gonzaga dito mga kasembreros kahapon sa Sparkle Run, of course. So I'll correct myself pala ha, kasi 16-kilometer run pala ang pinakamalayo. Maraming salamat, no, kaya nanay at kasembrerong Vicky na kinorekt ako mga kasembrero sa comment section. So na-appreciate ko po yan nanay, no, at saka kasembrerong Vicky para Dina. So pinakamalayo ang 16 kilometers. So si Christopher Martin nandito rin of course, no, ay 16 kilometer yung sa kanya. Ang kay Alden at saka kay Barbie ay 10 kilometer lang yung sa kanila mga kasembreros. So yun, kinokorek ko ang aking sarili at maraming salamat kay Nanay Vicky, no, para Dina. Tapos doon pala sa may sa may sa may Siargao, andito pala sila Nadine at saka si doon sa may tulay na ginawa ni na Alden at saka ni Nadine ng mga kasembreros ng tao dito ng trailer. Yung nagbabike nga sila, no, sa bridge or sa tulay na ito mga kasembreros. So ang kulitan ng dalawang to dito, si Nadine at saka si Kailin, no, parang ang tawag niya dito ay Alcantara, sabi nga nun. Parang nagka-problema kasi si Kailin dito ng konti sa kanyang bike, no. Tapos sabi niya, wait lang, sabi ng ganoon, no. Tapos may nag-video sa kanya. Tapos baka meron din silang trailer na ganito mga kasembreros, no, na si Nadine at saka si Kailin naman yung kinukuhaan ng camera mga kasembreros. So tingnan na natin sa mga susunod pang teaser na i-drop ng View Philippines at GMA of course mga kasembreros. Tapos so mamaya pala papakinggan natin itong sinabi ni Alden doon sa may microphone siya kanina. So yung pictures na shinare ni Nate Gonzaga kanina, so ito na yung video version mga kasembreros. So binigyan siya ng opportunity, no, na makapag-invite and marinig ang boses niya mga kasembreros. Tapos dalawang angulo ang ginawa dito no, sa likod at saka sa harap. Andito sina Ma'am Joy Marcelo of course, no, at saka nung parang kinumpile ito ng Glitz PH mga kasembreros na isang sikat din na publisher, no, mga kasembreros. So nag-headline si Alden dito mga kasembreros sa Sparkle Run of course mga kasembreros. Tapos may isang video rin dito na yung sa harap na sila, parang tapos na sila mga kasembreros ni Barbie Forteza mga kasembreros at saka ni Alden Richards. So sina Martin Javier andito rin pala, no. So yung feels na ito na tumakbo si Alden mga kasembreros ay it's giving me the feels nung si Kath din po ay tumakbo, no, sa Rexona Manila mga kasembreros nila na pagtakbo. So parang yung feels ba na may medal siya, may yung blue yung kanyang suot, yung kay Kath naman nakaraan ay green at saka white, no. So parang giving me the same feels mga kasembreros, kasi parehong runner, no, ang dalawang ito mga kasembreros. So yung kay Kath lang ay of course parang sponsored at saka sponsored ng Rexona mga kasembreros.
kung kaya siya napatakbo rin po mga kasembreros na, and as a sort of ano na rin, healthy lifestyle mga kasembreros, yung pagpapapawis, no, mga kasembreros and mga Catholics. So talagang healthy lifestyle ang dalawang ito mga kasembreros. Tapos yun, no, isa sa mga major items din natin mga kasembreros, itong tatakal na natin na parang tahimik, no, si Mami Min mga kasembreros sa issue na para bang walang nangyari, no, parang walang nangyayari at parang walang nangyari kina Cathy Mirmar Alcala, so which is walang confirmation mga kasembreros. Kahit sina OG Diaz, parang gusto nila na ano yun, na parang may mag-speak for himself or herself mga kasembreros for the benefit din nila, no, ni Cath at saka ni Mayor, mga kasembreros, no. So pero wala no. Siguro parang you cannot speculate kasi, no, we can speculate, but yung katotohanan pa rin ay nananatili sa kanila mga kasembreros. So ang atin lang ay pwede tayo makapag-antay, no, na kung ano na nga ba nangyari, what's the real score, no, or something mga kasembreros between Mayor Mark Alcala and Cath mga kasembreros. So siguro nandun yung takot, no. So pero hindi ko lang alam mga kasembreros, yun yung parang nahihiugaan din ako, no, maging ibang netizens na why is Mami Min still so silent, no, at this point mga kasembreros, na yun, okay naman sila mga kasembreros, ni Cath at saka ni Mami Min, of course, no, na sinuportahan pa nga niya si Cath sa TCL mga kasembreros na event. So yun po. Tapos 14 hours ago, sabi dito ni Cath and Den supporter, bakit kaya wala na siyang palabas sa TV habang si Queen Kyla sunod-sunod, no? Parang question dito na bakit daw walang bakit wala daw TV show si Cath mga kasembreros. So para sa akin incomparable, no, we cannot compare Kyla to Cath and then Cath kay Kyla kasi malayo talaga yung agwat niya kahit saan mo tingnan. Kahit na hindi magkaroon ng palabas si Cath ngayong taon sa TV, which is meron naman talaga, no, yung Someone Someday nga, inaantay lang yung pagpapalabas sa ABS-CBN mga kasembreros or sa Netflix, ay kahit hindi pa siya pagpalagarin, hindi siya magkaroon ng parang hindi siya palabas or wala siyang show sa TV, ay talk of the town pa rin si Cath mga kasembreros kasi yung pangalan niya talaga ay kahit konting kibot niya, konting post niya, talagang inaabangan mga kasembreros ng napakaraming fans, no. So pero yon, talagang naiba lang siguro na talagang hindi nila matanggap na hindi kayang lagpasan ni Kyla si Cath when it comes to achievements mga kasembreros. So siguro dito may kanya-kanya naman silang strengths na tsaka kasikatan mga kasembreros. So yun, si Cath ay Cath, si Kyla ay si Kyla. So simple as that mga kasembreros. Tapos ito na rin isa sa mga major items natin mga kasembreros, si Alden lalong sumisikat, no. Talagang pinagkaguluhan talaga si Alden doon sa may tapos may isang nag-post dito na sobrang sobrang lupit mga yung mga tao sa likod ni Barbie, di ba, nag-cheer si Barbie kay Cath, no. Tapos yung sigawan ng mga tao, Alden grabe, nakakabingi mga kasembreros. Mamaya ipi-play ko ito para ma-appreciate niyo po mga kasembreros, no. Sobrang as in pinagkaguluhan talaga siya mga kasembreros si Alden. So meron niya akong nakita na parang isang fan siya. Tapos ang caption niya doon ay ano daw yung naging inspirasyon niya para tumakbo, sabi. Tapos ang pinakita niyang video kay Alden, no, sabi niya ito ang inspirasyon ko bakit ako napatakbo, sabi niya. Hindi ko na alam kung naisama ko dito yung video, baka sa susunod na vlog yun mga kasembreros. Pero ang cute lang ni ate na yun na sabi niya ano daw yung inspirasyon niya kung bakit daw siya napatakbo, no, sa Sparkle Run mga kasembreros. So yung pinakita niyang video ay kay kay Alden nga mga kasembreros. So sobrang cute lang ni ate. Tapos yun, dito tinan nyo mga kasembreros, talagang pinagkakaguluhan. Isa-isang nagpapa-picture, no, ang mga tao mga kasembreros.
So grabe no, ang ganda ng kanilang strategy kasi ini-involve nila yung mga artista. No? Tulad neto, no, nagkakaroon ng GMA Sparkle Run. So parang one way of promoting na may GMA Sparkle Artist Center pala. No, kasi yung iba talaga maka-solid kapamilya, yung iba solid na TV5, no? So ganun siya mga kasembres. Pero ito yung strategy rin nila na para, alam mo yon, maging popular or mapasikat pa ang kanilang mga artista, mga kasembreros. So dito ay talagang lupit, no? Mapamatanda, bata, lalaki, babae, ay talagang si Alden ay gwardyado si Soiti dito mga kasembreros. So wala siyang boses no? May music background siya, kung kaya hindi ko masyado itong ma-play mga kasembreros, pero grabe no, sumisikat talaga no, literal ito na sikat mga kasembreros si Alden. Na he doesn't need to use any name sa showbiz mga kasembreros para lang sumikat, no, or para sabihin binubuhat siya or yung pangalan niya para sumikat. Tapos itong pinost dito ni Star Loop Network 18 hours ago, ang ganda nito, sabi niya parang halos lahat daw kay Alden. Parang halos lahat ng swerte nasa kay Alden na daw mga kasembreros Sabi niya dito, sobrang kulit no, habang maraming artista ang nalulunod sa intriga, tahimik namang umaani ng tagumpay si Alden Richards mula blockbuster projects, negosyo, endorsements hanggang sa pagtulong sa kapwa. Tila good karma talaga ang bumabalot sa kanya. Kaya naman, napapatanong ang netizen, si Alden na lang ba ang paboritong anak ng Diyos? No, sabi niya pang ganoon dito. Samantala, mas lalong kinikilalang fans kina Daniel Padilla at Kyla Estrada matapos yung isang item naman dito ng Star Loop Network. So parang yung Star Loop Network ay parang ano siya, no, parang si Nanay Christopher Mindin yata na parang halo-halo yung kanilang item. So ito yung naging item nito si Alden na sobrang positive, no, at saka sobrang inspiring ng kanyang words mga kasembreros. Kay Alden yung sinabi nila. So sabi pa dito sa picture na binahagi nila, inggit pikit na lang kayo, Alden, sobrang yaman, sobrang tagumpay, sobrang ganda ng puso. So definitely no, I definitely agree mga kasembreros sa sinabi dito ni Star Loop Network. So parang hindi naman siya good karma, it's a blessing mga kasembreros talaga, na kasi ang puso ni Alden ay talagang napakabuti mga kasembreros. So hindi nakapagtataka na yung kasikatan niya, yung kanyang relevance sa tao ay talaga napapanatili niya mga kasembreros. Tapos, ang cute nito no, ang ganda ng pag-enhance dito ng A-Reels. Sabi niya dito, Blessed Sunday everyone. Nung Sunday niya pa ito pinost no, mga kasembreros, pero ngayon lang po nakita. Grabe daming likes, so 289 reactions mga kasembreros. So si Alden dito ay isa sa mga pictures niya ito sa beach doon sa Siargao mga kasembreros. So ang kulit-kulit lang niya, ang kulit at ang cute niya Soiti dito mga kasembreros no, sa kanyang picture na enhance ng konti. So definitely pogi naman. Ito si Chris Bernal, pinost niya pala si Alden sa kanyang mismong Facebook page 5 hours ago, 10-kilometer run with Alden Richards. So si Chris Bernal ay talagang sikat na sikat din ito no, na Ultimate Starstruck Survivor or Yahoo winner mga kasembreros. Si Chris Bernal na sobrang galing na actress ng GMA Network mga kasembreros. So yun po no, talagang amaze at tuwa yung kanilang friendship din po. Tapos last items natin ito, sobrang sweet dito ni na Barbie at saka ni Alden mga kasembreros kasama si Nate Gonzaga. So may kainan pala after nung run mga after ba ito parang after mga kasos kasi nakapag-bihis na sila ng kanilang suot mga kasembreros. So nakahag na naman dito si Barbie. So bestie lang po ang dalang ito. Nandito rin si John Lucas dun sa kabilang table mga kasembreros. So yon, parang magjowa na talaga ang dalawang ito. So isipin na naman ng iba magjowa. So okay lang din no, kahit sino mga kasembreros basta happy sila. Yun na yung punto ko ngayon mga kasembreros. So
si Kath, kung pwede mag-join ulit sa ng project, pero ang desisyon ay of course no, sa kanila na yon mga kasembreros. Tayo ay kung saan sila masaya ay doon din tayo, at saka doon sila mga kasers no, of course support lang po tayo mga kasembreros no, sa kanilang mga desisyon. As long as they're happy, let's clap our hands. Hindi, joke lang. Kung mapapamasaya sila, ay doon din po tayo masaya mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating captain items. Ipi-play ko po itong mga mga videos ni na Alden. Tapos ang salita ng word na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kamusta na ating mga kapuso runners this morning? Hello guys, welcome sa mga 10K runners natin for today. And maraming salamat. Thank you for supporting our first ever Sparkle Run for today's event. So good luck sa ating lahat, and I'll see you at the finish line. Thank you po. Thank you, runners! Isa, ito na. And I'll see you at the finish line. Thank you po. Bigla nagkaroon ng motivation ng atin. Thank you, runners! Or run with your friends, or simply just enjoy the experience. Today is all about celebrating movement and community. That's right. Ito nga po yung parang di naman pinagpawisan. Good morning, runners, and welcome to Sparkle Run 2026. Our race village. Benefits ng running is for mental health and healthier lifestyle. Siyempre sa ngayon marami ng factors tayo sa buhay na minsan naging distracted tayo in our everyday life, but I think fitness is not to compromise. So be in your fitness era, it's never too late. Copy paste. Nasa fitness era. Ako lagi yan. Cycling din. Pero yung tama rin for me. Ikaw nahulog siya, Hindi. Wait lang. Ito na ho. Ikaw talaga nalaglag dyan. Ewan ko na lang sa'yo, Alcantara. Kasi Trisha. Napaka-the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Sinusubukan ang Puso. Psalms chapter 17 verse 3, You, God, have tested my heart. You have visited me in the night. You have tried me and have found nothing. I have purposed that my mouth shall not transgress. So ito mga kasembreros, sa ating buhay, marami tayong tests no, na talagang pinagdadaanan. Yung isang bata, yung sa elementary pa lang, kindergarten, may mga quiz na, di ba? May mga tests na sila na kinakaharap at saka kailangan malagpasan mga kasembreros. Yung mga examination sa school, no, kailangan talaga na malagpasan yan, ma-achieve natin yan mga kasembreros or mapasa. No? Bata pa lang yan, no? Mayroon pa sa high school or sa junior high, meron pa sa senior high, meron pa sa college mga kasembreros. And more than that, ay yung tests sa buhay. Kaya alam niyo po, na-realize ko talagang, yes, marami tayong natututunan sa eskwelahan mga customers. Pero na-realize ko nung tumanda na tayo, no, talagang mas marami pala talaga ang tests and challenges na kinakaharap ng tao sa reality ng buhay. Kaya alam mo yung, kunwari, di ba, pagtatanda na kayo, yung lolo-lola mo, for example, yung tito-tita, yung nanay tatay natin, no, kung pa especially kapag tumatanda na tayo at nagkakaedad, mas marami tayong na-realize sa buhay na ito pala dapat mas mahalaga, ito pala dapat mas prioritize natin, ito dapat pala pinili natin, ito pala dapat ginawa natin. So, diba, so aminin natin kapag tayo po ay tumanda, nung tumanda na tayo mga kasembreros, ay mas marami tayong, apart from of course, yung responsibilities, sa finances, sa ating relationships, sa mga, sa paligid natin, and all mga kasembreros, marami tayong kinoconsider. Unlike nung bata pa tayo na
kumapa parang yung ating goal lang or yung ating gustong gawin ay magtampisaw sa tubig, na maglaro dito sa ganito, maglaro sa ganyan, tapos maipasa yung ating mga exams and makakuha ng ano sa pag-aaral, no? So parang gano'n lang yung buhay dati. So parang nung tumanda nga tayo, so marami nga ako nakita na nagpo-post sa kanilang mga TikTok accounts, especially pag 23, 24 pataas mga kasembreros, ay mas lalo silang na-expose sa realidad ng buhay. And parang gusto nilang bumalik din sa pagkabata, which we cannot do that mga kasembreros, no? So nakaka-nostalgia lang talaga, alam mo yun, nakakalungkot minsan na reality ng buhay na parang gusto mong bumalik dun sa pagkabata, dun sa time na parang wala ka pang problema. Yung parang isipin mo na, parang ako natutulog tapos nagising ka, bata ka na ulit mga kasembreros. Parang ganun ba na tipo, no? Yung parang pinopost minsan ng mga tao sa kanilang mga social media accounts na gano'n, no? Sana parang gusto mo bumalik, tapos yung tugtog pa, yung Once Upon a Time, no? Yung Once Upon a Time na tugtog mga kasembreros ay talaga nakakalungkot siya mga kasembreros. Yung mga basta yung matugtugan na mga pang matanda, tapos pang nakaraan, tapos lalagyan pa nila ng mga AI edited na mga, alam mo yun, mga dating ginagawa ng mga bata. So basta nakakalungkot siya mga kasembreros. So yun na topic ko yun mga kasembreros, kasi na-topic ko yung mga exams na or tests mga kasembreros na kinakaharap na dapat malagpasan ng isang bata or isang musmos mga kasembreros. So dito si Haring David, by the way, hinimay-himay ko yung Psalm 17 mga kasembreros, ay kasi napakaganda mga kasembreros no, ng chapter na ito. So tines, no, dito natin makita na kahit na anak na tayo ng Diyos, may testings pa rin na nangyari sa atin. Hindi tayo exceptions mga kasembreros sa mga hamon at saka challenges sa buhay. So actually mas maraming test sa atin, no? Sometimes hindi natin kinakaya, sometimes kaya pa mga kasembreros, pero yun yan, no? Talagang ang pagsubok natin sa buhay ay part ng existence natin or ng salitang buhay. Because yung life nga kapag walang challenges ay hindi siya life na matatawag. Kasi kakambal na at saka dikit na ng word na buhay ay ang mga pagsubok mga kasembreros. So without challenges, hindi na, kasi maraming reasons din naman, na maraming dahilan mga kasembreros kung bakit meron tayong pagsubok sa buhay. Unang-una na nga doon ay tinetest, no, yung ating pananampalataya. Na kung meron ba tayong problema, meron ba tayong test, ay magtitiwala pa ba tayo sa Diyos, mananalig pa ba tayo sa Kanya, mananalangin pa ba tayo sa Kanya, magpapasalamat pa ba tayo sa Kanya, maglalaan pa ba tayo ng panahon sa Kanya, gagawin pa ba natin yung Kanyang purpose sa buhay natin mga kasembreros. So maraming mga reasons, and yung isang aron sa mga reasons ay dinedirect tayo. Kung mali na yung landas na ginagawa natin ngayon, that is why kailangang bigyan ka ng challenge or ng test mga kasembreros para ma-rearrange mga kasembreros ang iyong habit, no, yung ginagawa sa kalooban ng Diyos, no. Talagang nangyayari iyon. So may mga times na may mga pagsubok tayo dahil mali na pala yung ginagawa natin. So para i-save tayo or ligtas tayo ay magpapadala or i-allow ng Diyos ang pagsubok. So may ganoon, kung wala mabisyo ka, no. So bibigyan ka ng sakit na minor lang muna ng sakit, para ma-wake up ka or magising ka sa katotohanan na mali yung ginagawa mo, mali yung bisyo, so kailangan mong magbago. So yun siya. So mapalad, no, yung mga tao nga kunwari minor lang yung sakit tapos ginising agad sila ni Lord na mali yung ginagawa mo, mali yung lifestyle mo. Kunwari iba hindi na naman kaya sa akin nagkasakit to, pero wala akong bisyo mga kasembreros. So sa puyat, no, sa call center, tapos yung lifestyle talaga na yung tulog mo sa araw tapos kulang, no, so parang ganun siya mga kasi, tapos yung aircon, no, sa likod mga kasembreros, and then pag may mga bali yung kasi ako nahulog ako sa kalabaw mga kasembreros nung high school pa ako, tapos hindi ko siya pinahilot kasi parang sabi ko okay lang na parang ganoon mga kasembreros, pero hindi pala, dapat yung mga ganon, may mga may mga problema tayo bata pa, dapat ipahilot na siya agad, for example, no, parang action na siya agad mga kasembreros, para hindi siya lumala. So kung kaya nagkaroon ako ng PTB mga kasembreros, no, tsaka naalala ko din, parang na-expose ako sa landlady namin, na may PTB siya mga kasembreros. Pero yun na, going back dun sa topic natin mga kasembreros, pero sa awa ng panahon nagkaroon tayo ng healing doon sa PTB mga kasembreros.
So dito, during a time of what most people think of testing, there is a revealing of what a person knows or does not know. People study some subject for a time and then are tested on what they have learned or to reveal what they are short in. Other types of testing, not commonly thought of, do not reveal knowledge but will reveal character, traits, or how a person will react in a situation. So yun siya. May mga times na, kasi maganda ito no? Yung nagtitest din yung character ng isang tao, mga kasimberos, kung paano siya mag-react, kung paano siya mag-respond dun sa situation. So ito yung, parang ang tao, kunwari, ginawa ng masama, tapos naging impatient siya, tapos gumawa rin siya ng masama, no? So, doon din tinetest no, ng Panginoon, mga kasimberos, kung paano tayo mag-respond. Nagiging war freak ba tayo? Nananampal ba tayo? Naninigaw ba tayo ng kapwa natin tao? Kapag naging impatient tayo, nadidihado tayo. So something like that, no? Mga kasembreros, kapag nag-post ba si ganito at saka nag-comment si ganito, papatulan mo rin ba? So parang ganoon siya, mga kasembreros. Kasi nangyayari sa atin yan minsan, di ba, kapag natatamaan tayo, tapos parang nag-aawa na sa social media, which is definitely not healthy and not good, mga kasembreros. So as David calls out to God, he points out that God has tested his heart and tried him but found nothing wrong. David made it a purpose that he would not say anything that would transgress against God. So ito yung ating ito yung ating paalala, mga kasus, na yes, pwede tayong magalit, pwede tayong magtampok, but not to the point na magkakasala tayo sa harapan ng Diyos, mga kasembreros. So we can be impatient sometimes kasi mga tao tayo. Pero wag nating palagpasin dun sa boundary. Wag nating palagpasin dun sa point na magkakasala. Kasi may mga tao na naging impatient sila, talagang sa labis na inis nila, na nasakal nila yung bata, napatay nila yung bata. So mga ganong tipo, mga kasembreros. So sa galit nila ay nampas nila yung hinahawakan nila na, for example, ay matigas at sobrang delikado. So nahampas nila dun sa taong so parang siguro na-injury, napatay nila. So parang ganoon ba? That's because ay nag-act siya na sobra-sobra at labis-labis, mga kasembreros, dun sa kanyang situation. It is common for many people to live and speak one way in front of one group of people, but live and speak completely different in front of another group of people. Their character is not true at all times, and this can often be found in believers in the church, especially in what they say. So, yun, iba kasi yung pananalita natin sa sa personal or sa isang tao lang or sa group of people or sa uri ng tao na nasa simbahan or nasa eskwelahan. So magkaiba yung way natin, mga kasembreros. So yun, pero nare-reveal yung ating character talaga every time we have tests or our character is being tested, mga kasembreros. Paano ba tayo respond, no, or mag-reply, mga kasembreros, sa ating problema? Strong believers will make a choice to watch what they say regardless of who they are around. Their words will be words that would please God at all times. Every believer needs to allow God to test them to see what they are really like. God really knows the heart but needs to have it revealed for what it is. So yun siya, no? Sabi dito, yung mga believers na malalakas na talaga sa pananampalataya, mga kasembreros, magiging maingat sila, no, sa pagsasalita. Magiging maingat sila sa kanilang ugali. Maging maingat sila na hindi sila mapahiya, no? Kasi ang character dapat natin ay gentle, no, very kalmado, patient tayo, loving, and so on, mga kasembreros. So kapag nakita nila na, ay, di ba Christian yan? Bakit ganyan yan? So ang gaspang na ugali at saka grabe magalit, mga kasembreros. So parang ganoon siya. So hindi dapat ganoon, mga kasembreros, no? Kasi sinusubukan ng Diyos ang ating puso at ang ating character, no? So ganoon siya, mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, no? Apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and characters of Christ, mga kasembreros, every time na tinetest yung ating puso at ang ating character as a whole. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.